May batang nagwawala. Kinukulit yung mga kuya niya. Sid, ba't kaya kinukulit? Kasi di siya makakapanood ng Taylor Swift, no? Sa YouTube. Sa YouTube ka na lang. Saka gusto kang manood ng Taylor Swift sa Singapore. Ay, nako. Ibang netizen, sinasabi nila, wala ka namang ibang ginawa kundi Oo nga eh. i-videohan yung mga anak mo. Wala ka bang trabaho? Kasi, So how do you defend your mom? Nakakabahan ako. pagtanggol niyo ako. So baka gusto nilang sabihin doon, mami, na parang nababaliw ka na ba? Oo, ganun, nababaliw na ba ako? Wala naman daw nakakatawa. Gusto mo na magkaapo kay Dede? Oo, gusto ko na siyang mag-anak. Kasi si kuya muna, wag muna si Sid. Kasi pangalawa si Sid. Sasabihin ka? May sasabihin ka? Hindi mo. Sabi mo na. Uy, bakit? Congrats. Bakit? So, may apo ka na. Totoo yun? Buntis si Caris? Kung hindi masabi. Ilang buwan na? Ba't dito mo pa sinabi? Diyos ko, tatay ni anak ko, Sus Maria Joseph. Bakit dito mo pa sinabi? Nakakahila ka Baka- na sa Ako kinakabahan sa inyo eh. Ako kinakabahan sa kanila. Ito po yung pamilya kung saan yung nanay niya lagi niyang binivideo yung mga anak niya at pinopost niya. Kaya naman pati yung mga anak niya, kilalang kilala na rin ng karamihan sa netizen. Ang aking tinutukoy ay ang Lloyd's Cruise fan page. Ito po yung may-ari. Si Mami Lloyd's Cruise, ang cruise farm, at ang dalawa niya sa tatlo niyang anak. Si Dede at si Sid. Oh. Ba't hindi mo pinag-artista to nung araw? Nung bata-bata sila? Kasi nga, nasa Pampanga kami. Manila lang naman yung wala kami kakayahan nun na lumuwas-luwas. When you say walang kakayahan pa, masahe, ano to? Parang Tamad kayo? Hindi, kasi yung buhay namin kasi nung araw, makapag-aral lang sila, ganun. Yung hindi ba yung talagang may pera, ganun. Simple lang. Mairaos lang yung pag-aaral nila. So wala kaming time ba na dadalhin sa Manila, mag-audition. Yung bang parang ganun, hindi namin kaya. Pero kayo, dati ba kinulit niyo yung nanay niyo na, Mami, baka pwede akong makasali sa PBB? Ako Ito, gusto niya talaga. Dati. Dati gusto Ako niya. din, gusto kong maging singer dati. Hindi naman totoo yun. Joke lang. Joke lang. Kinakat naman yan, di ba? Ay, hindi. Gusto raw niya. Walang cut yan. Ano nga? Hindi, joke lang. Mayayain ako masyado. Ayaw mo talaga. Ayaw. Pero marami sa inyo nag-approach na, uy, pwede kang artista, pwede kang modelo. Madami. Kasi ano po siya, magaling talaga sumayaw to. Totoo ba? Magaling ka sumayaw? Si Sid talaga yung yung parang kaya niya, dati confident siya, na mami sali ko din sa ganun. Nun, sinuport ko na siya. Pagka gusto niyang, may mga pinupuntahan siya na sasali daw siya sa, Iba na sa yung sa mga influencers. mga influencers, ganun, nakikijoin siya. Pag sinabi sa kanya sayaw, sumasayaw naman siya. Si kuya, matagal pang pilitin yan. Ito na nga, nabanggit niyo na as influencer siya. So, paano nagsimula yung pag-vlog mo, Mami? Kasi, siya yung talaga nagbablog lang. Tapos, Si Sid. Tapos, nagka-problema siya, nagkasakit siya, na-opera ka dito, di ba? Na-opera siya sa braso. Ay, okay. So, ang na ginawa makahawak ko, ng camera. tsaka talagang sakit na sakit yung ino-opera siya. Naisipan ko mag-vlog. Siguro, hinahanap siya ng mga followers niya. Ikaw nagpatuloy. Nakita, ako ang nagbablog. Mula nun, million views yung Nagulat ako, ang dami-daming nanonood sa akin doon sa vlog na nasa ospital
siya, ganun. So ano yung kumbaga, ano yung naka-generate ng million views na video? Ay, yung na... Binibihisan mo siya. Nung nakita kasi doon na kung paano sila magmahalang magkapatid. Nakita na kahit lalaki, parehong lalaki, yung pagmamahal nakita. Kasi ito, may sugat siya, nakakas, tapos si kuya, binibihisan niya. Pinapaliguan niya si Sid kasi hindi siya makahawak. Pinapaliguan ni kuya. Ako, mahilig akong mag-video. Binibideo ko sila. Yun, Na pinapaliguan yung anak mo? Ay, di, sa lababo lang naman. Sa lababo. Nakagano sa lababo. Nakaganon lang si Sid sa lababo. Oo. Tapos pinapaliguan ni kuya yung buhok niya. Tapos pinupunasan ng... Mainit. Basta yun, pinapalitan ng damit. Yun, sunod-sunod na yun. Nakita siguro nila na talagang yung bonding nilang magkuya. O kasi nga, bihira sa mga netizen nakakapanood ng ganon, yung closeness ng brothers, no? Oo. Medyo awkward na Oo, kasi yung... oo. Kaya mo na yan. Oo. So silang Tapos, dalawa, close walang talaga. hiya-hiya. O close talaga. Yung tipong si kuya magsasarado Pati brief niya, ako nagpapalit nun. Oo, tuloy. Tuloy. Baka naman nung bagong pulit, ikaw rin naglangkas. Yung talaga yung awa ng Diyos. natural nga. Totoo yun, totoo. Hindi, may time na nalasing ako eh. Kaya Tapos? naihi ako sa kama. Si kuya Oo. nagpalit. Pinalitan ako ng brief. Pinalitan Si kuya ka niya ng- nagbihis sa kanya. Tama mo ha, kasi bihira sa mga Pilipino yung ganyan. Kaya nagpapasalamat naman ako talaga sa Diyos kasi Nakakaya ata, sinabi ko yun ah. kahit kailan, hindi ko sila nakitang nagkatampuhan, nag-away. Siguro meron sila sa isa't isa na usapan na pag mainit ang ulo ng isa, magbibigay yung isa. Basta awa ng Diyos, hindi ko sila nakikita nag-aaway. Meron yan dati, napaiyak ako niyan sa Picon. Bakit? Sinuntok ako, hindi ako makaganti. Ilang Bakit kasi taon kayo nuntok? Ano ako na? Hindi ko alam yun. First year college na. Ay, fourth year high school pala. Tapos? Para sinuntok ako. Oh. Hindi ko magantihan kasi nga, kapatid ko eh. Naiyak na lang. Umiyak. Naiyak ako sa Picon eh. Bakit kayo sinuntok? Iniiyak mo na lang kaysa isaktan mo rin siya. Hindi ako makaganti. Oh, ba't hindi alam ni Mami? Hindi ko Hindi ka alam yun. nagsumbong. Nilihim niyo sa akin yun. Away magkapatid lang. Oh. Sabi ko pa naman, hindi So- kayo nag-away kahit kailan. Nag-away pala kayo. So kung nakita mo yon, yung eksenang yon, Iiyak ako. Iiyak Maiyak ako. Siyempre, kasi nasanay ako na hindi kayo nagkakagalit. Tapos meron palang ganun na nangyari. Pati ako iiyak. oh. Ito Mami, nagva-vlog ka. Very raw kasi yung mga shots mo eh. Yung ibang netizens, sinasabi nila, wala ka namang ibang ginawa kundi Oo nga eh. i-videohan yung mga anak mo. Wala ka bang trabaho? Kasi... Paano mo sagutin yun? Kasi sa totoo lang, kumbaga sa 24 hours natin na buhay sa araw-araw, yung vlog ko lang naman parang 5 minutes, 10 minutes, ganun lang naman sa isang araw yun. So hindi naman nila nakikita kung ano talaga yung ginagawa ko araw-araw. Yung pagbablog ko kasi, nalilibang ako doon, nag-e-enjoy ako talagang. Gusto ko lang, yung bang dinodocument ko lang kung ano yung ginagawa namin. Pero napakadami kong ginagawa, busy ako. Paggising ko sa umaga, may accounting office kami, 8 to 12, tapos 1 to 5. Talagang bilang accountant, yun talaga yung trabaho ko. Tapos may minamanage pa kaming business. Tapos minsan nagla-live pa ako. Oo. Nagla-live selling pa. Ayan na, sinabi na ni Mami, hindi lang pagbablog sa mga anak niya ang ginagawa niya. Dahil sa totoong buhay, siya ay isang CPA or accountant siya. Oo. So, yun ang trabaho mo, Mami. Oh, yun ang trabaho ko talaga. CPA po ako talaga. Oo, sina mo yan. Kasi, dapat sinasabi mo pala sa vlog mo Hindi ko, yan. hindi ko naman sinasabi nga kasi... Para hindi nila, parang wala ka nang ginawa kundi i-vlog yung anak mo. Ano pa yung mga matitinding bash sa'yo o sa pamilya mo, yung hindi mo makakalimutan? Wala nang ibang ginawa kundi tumawa. Oo, wala daw akong ginawa kundi tumawa. Sinasabi nila, Oo. kahit daw hindi nakakatawa, tawa daw ako ng tawa sa vlog. Kasi ganun talaga, smiling face talaga ako, bungis-ngis talaga ako. Talagang gusto ko kasing mangyari sa buhay namin, sa bahay namin, masaya. Ayoko nang malungkot. Kaya ako mismo sa sarili ko, masaya ako. Kahit na ano lang yung pinag-uusapan namin, masaya ako. Kasi lagi ko iniisip, yung mga anak ko, lagi ko sinasabi sa kanila na libre lang ang maging masaya. Libre lang ang tumawa. Libre lang yung magbigay ka ng smile sa kapwa mo. Libre lang yun. Kaya bakit ipagkakait mo pa? Oh, Yun ang tama. lagi ko sinasabi
sinasabi sa kanila. Kaya may mga nagko-comment sa akin, wala daw akong ginawa kundi tumawa. Ganun ako talaga, masiyahin So ako. pag umiyak ka naman, wala ka naman ibang ginawa kundi umiyak. Sabi ko naman, mas gusto ko na lang tumatawa ko kaysa naman yung malungkot ako. So baka gusto nilang sabihin doon, Mami, na parang nababaliw ka na ba? Ay, may mga nagko-comment ganun. Oo, ganun, nababaliw na ba ako? Wala naman daw nakakatawa. Sa akin kasi, simpleng-simple lang na bagay. Mabilis akong sumaya. Mabilis akong matuwa. Kaya lagi siguro ako nakatawa. Kaya yung mga anak ko, gusto naman nila na ganun ang bahay namin, na masaya. Kasi minsan na halimbawa, pag nakita nila akong tahimik, ay masyado na silang natataranta. Hindi na rin sila kumikibo kasi alam nila may problema pag tahimik ako. Kasi parang ako yung nagpapasaya talaga na... Ikaw ang tulay ng lahat. Oo, parang ganun. Kaya pag tumahimik na ako, alam na nila, naku, may problema. So how do you defend your mom doon sa mga bashers? Ano yung misconception or maling impression sa mami mo ng mga bashers na gusto nyong linawin sa kanila? Pagtanggol niyo ako. Wala, yun lang po talaga yung ano niya eh. Ano ba to? Personality Oo, ko. yun ang personality talaga. Kala kasi ng iba, for the vlog lang, sa naka-video lang. Pero kahit off-cam, ganun po talaga. Ikaw, Sid, yung akala ng iba, ito nanay mo, pero hindi po yung totoo. Nakakabahan ako. Ikaw yung madaldal, siya yung una nagko-content. Oo. Ngayon na lang masabi. Naminana lang ng nanay niya, tapos wala siyang masabi. Wala akong sabi ah. Oh. Kinakabahan ako. Oo. Nakabahan ka? Paano mo ipagtatanggol ang nanay mo sa mata ng mga bashers? Ayun, wala naman pong mali sa pagiging laging tumatawa. Sabihin mo, mabait ako. Ang mahirap po kasi sa iba, kung ano lang yung napapanood nila, ginajudge agad eh. Ganun talaga. Si Mami, ano ba pag hindi siya nagbibideo? Ano siya? Ganun din po, masiyahin. Tapos sobrang hardworking po. Gagawin niya po lahat para sa amin. Baka magpaiyak ka pa dyan. Talaga? Huwag ka magpapaiyak. Ano si Mami sa likod ng pagbablog niya? Ba't ganun? Parang naiiyak ako. Ganun talaga kasi pag mga anak mo Oo nga eh. nagpapatotoo kasi sila yung nakaka-witness. Si mami naman po, very supportive siya sa aming magkakapatid. Kuwari, kahit ano gusto namin gawin, nakasupport lang siya. Kuwari, ngayon po, hanggang wala pa rin akong mapasukan ng work sa aviation, tinutulungan pa rin niya akong mag-business. As a business. Kasi ang natapos mo, pagpipiloto. Apo. So, graduate ka na 2 years ago. Apo. And then, wala ka pang work. Di pa So, hindi ka makapasok. nape-pressure ni Mami na Apo, hindi mo mararamdaman sa kanya na minamadali ka niya. dapat magkatrabaho ka na. So, business ang inaalok mo sa kanya. Business. Para habang naghihintay siya ng tawag sa flying, meron siyang pinagkakaabalahan. So, nagpapalipad pala ito ng eroplano. Baka naman. Yung mga airlines yan. Oo. Oo. May gwapo kayong piloto. So, si Daddy hindi ko masyadong nakikita sa vlog. Mahihain siya. Ayaw niya. Ayaw niya pong magpakita. Ayaw. Pag natutukan ng camera, sinasabi, cut mo yan ha. Nahiya siya. Pero, Mami, may rason ka kung bakit lagi mong binibidyo mga anak mo at ipinopost. Wala lang. Kahit hindi naman din sila, ako rin naman sa sarili ko, binibidyo ko. Gusto ko lang araw-araw may ina-upload ako. Dahil yun ang uso? Hindi. Gusto ko lang. Happy ako. Nag-e-enjoy ako. Tapos lalo na pag may mga nagko-comment na natutuwa sa post ko, tapos may nagsasabi na, more vlogs, Mami, more vlogs. Kasi ang vlog ko lang karaniwan sa bahay, tuwing kumakain kami. Kasi yun yung time namin na magkakasama kami. Kaya nga may nagko-comment na, ang vlog ko lang naman daw kumakain kami. Kasi syempre, busy kami sa, halimbawa, 8 to 12, busy siya. May ginagawa siya, busy rin siya. Ako rin busy. Basta kailangan kasi, tuwing kakain kami ng almusal, kakain kami ng tanghalian, hapunan, magkakasama kami. Yun yung kumbaga, Sinasamantala mo yun. sinasamantala ko yun, magkakasama kami, kwentuhan, yung ganun. O kaya nabablog ko sila. So anong gusto mong kumbaga iparating na mensahe sa mga tao na ito yung pamilya ko, parang sana all, gano'n? Hindi naman kami sana all.
Simple lang yung family namin, as in simpleng-simple lang. Sabi ko nga, talagang pinalaki ko sila na, ito lang tayo, ganito lang talaga tayo. Pag nagtutour nga kami, kahit nung mga bata sila, Baon halimbawa, kami cup noodles. may baong kaming cup. Maganda lang sa picture na, oo, nakapag-tour kami, pero may baong kaming kanin, may baong kaming cup noodles, may tinapay para hindi na kami bibili doon. Kumbaga, mairaos namin ng napakamura lang, pero masaya kami kasi Yung nasa bakasyon. ibang lugar na kami, tapos masaya kaming magkakasama. Tapos minsan may extra na pera, ibibili ko silang dalawa ng sapatos. Mababait kasi sila. Kahit na nandun na kami sa bilihan, sasabihin nila sa akin, Mami, wag na kasi meron pa kami. So, ganun silang bata naman na. Awa ng Diyos, lumaki sila na, meron pa kami, Mami, wag na muna. Nagagamit pa namin. Yung mga ganun. Hindi naman sila yung basta may nakitang bago, sige, bili ng bili. Simple lang din naman sila. Ano yung hindi nyo makakalimutang ginawa sa inyo ni Mami na bilang nanay? Alam ko naman lahat ng ina sa mata ng mga anak nila bayani. Pero meron tayong mga sitwasyon na sobrang yung na-appreciate yung Mami nyo dahil ginawa ito sa inyo. Pag-isipan niyo. Parang wala kang ginawa sa Ba't naman wala kayong maisip? Ba't wala kayong maisip, Diyos ko? Oo. Kasi po, di ba, nag-aviation ako, nag-flying ako. Eh, yung tuition naman po doon, ang mahal kasi. Eh, nung during pandemic, parang humina yung business namin. So, every time na magbabayad ako ng tuition, alam ko, hindi sinasabi ni Mami na wala kaming pambayad eh. Pero nakakabayad kami. Kaya pagka may tuition na ako na dadating, hiyang-hiya na ako lumapit sa kanila doon. Dahil Alam ko po, humina talaga yung... Kaya nga. Ano eh. Oo. So feeling mo parang ginawan lang ng paraan. Po, alam ko nga. Inuutang lahat na. Yung hindi na sinasabi sa'yo kung saan nanggaling, basta importante may pang tuition ka. Basta nabayaran. Okay na. Oo. Nakaraos naman Eh, kasi naman, nakikita ko rin naman sa kanya na na nahihiya siya. Yung pag nakita ko na siya na may hawak siya na papel, Ikot-ikot na. lang siya ng ikot, parang gusto niya sabihin, Mami, may tuition na naman ako. Hindi niya maiabot-abot sa akin yung tuition niya. papel. Kaya tatawagin ko siya, Kuya, ano yan? Tapos pakita niya, sabi ko, tuition? Sabi niya, oo. Okay lang yan. Oh, sige, bayaran natin yan. Pero sa loob-loob ko, sana naman ako kukuha ng pambayan. Hindi ko pinapalata sa kanya kasi nakikita ko na nga siya na nahihiya siya sa akin. Kaya hindi ko pinapalata. Gusto ko lumakas ang loob niya na kaya ko yan. Kaya kong bayaran yan. Eh, kabayanihan ng nanay niyo yun sa inyo, ng Totoo po tatay yun, niyo. totoo yun. No? Ikaw naman, Sid. Parang wala kang Wala masabi akong masabi. Ako po sa ano lang, sa araw-araw na nangyayari, nakikita ko po na yung sacrifice niya sa work parang Maiiyak ata ako dito. parang gusto niya yung day off niya. Kami lang yung kasama niya, kuwari gagala kami. Parang tinitipid niya yung day off niya para sa isang araw na maggagala kami Naku, pamilya. maiiyak ako. Talaga. Maiiyak na ako talaga. Ba't ka naiyak, Mami? Natutuwa ako kasi na-appreciate pala nila yung ginagawa ko. Kasi iba sa totoo lang bilang mami, pwede naman ako yung ano lang, yung bang relax lang ako. Meron naman akong accounting office na pwede yun na lang yung trabaho ko. Pwede naman na after ko ng office hours, pahinga na lang ako. Kaya lang kasi, madami kasi akong pangarap para sa kanila bilang isang mami. Kumbaga kahit after ng office hours, nagla-live pa ako, para kumita pa ako, nagla-live ako para nga 24/7 yan. habang kaya ko pa, tapos maibigay ko pa sa kanila at hindi ala pa silang mga kanya-kanyang asawa, mabigay ko pa sa kanila yung may mapamana ako sa kanila, ganun. Yung ginagawa ko ang best kamukha niyan. Pagka tapos kong mag-live, bali ang pahinga ko na lang yung pagtulog, tapos ang pahinga ko nga lang yung kumakain kami na sabay-sabay, masayang-masaya na ako nun. Kaya gusto ko, sa loob ng isang linggo, may day off ako na kasama ko sila. Hindi na nga ako nakakasama sa mga kaibigan ko kasi yung isang araw na day off ko, gusto ko talaga pamilya ko yung kasama ko. Kaya sabi ko nga, hanggat nabubuhay ako bilang nanay, poproteksyonan ko sila. Dakilang mami si Mami Lloyda. So, kayo ba meron na rin kayo mga magagandang lalaki to? I'm sure meron itong mga girlfriends. May girlfriend na kayo? Meron po. May girlfriend. So, ikaw din, Sid, meron ka? So, ano naman yung batas ni Mami pagdating sa love life ng mga bata? Gusto ko lang mabait. Mami, sinong ayaw? Sinong ayaw?
Siyempre lang, mabait. Bukod sa mabait, mami, Yung may hiya, hindi mabait. makapalang mukha. Oo, simple lang, mga ganon. Yun lang naman ang gusto ko. Mabait, may hiya, simple. Kasi pag may hiya ka, lahat-lahat na yun, damay-damay na yun. Nakikialam ka ba sa love life niyo? Nakikialam ba ako? Hindi naman. Hindi naman. Kung sino ang gusto nila, support lang naman ako. Basta gusto nila. So ikaw ba yung old school na pupormal kayo, dadalhin nyo dun sa, dadalaw kayo dun sa babae, sa bahay ng babae. Papakilala nyo sa akin dapat ng formal. Huwag kayong sa labas meron ka bang Nung una, sasabihin ko sa kanila, puntahan natin. Isang beses lang yun. Yung kain lang, dinner. Tapos hindi na. Pero medyo mas mahigpit kami doon sa babae. Ba't kanina, nagkukwentuhan kasi kami kanina eh. Sabi niya parang gusto na niyang gusto mo na magkaapo kay Dede. Oo, gusto ko na siyang mag-anak. Kasi nga, 28 ka na kuya, no? Tsaka parang ang sarap ng may baby. Gusto kong mag-alaga ng... Ibig sabihin, wala pa siyang trabaho, pero gusto mo na siyang magkaroon ng anak. Ayaw niya kasi medyo, ewan ko, ganun siguro ang bata ngayon, medyo gusto niya pagka nagkaanak siya, siguro may trabaho na siya, nakapasok na siya sa airline, kaya lang hanggang ngayon hindi pa siya napapasok sa airline. Baka kako mamaya tumanda siya. So hindi ka nape-pressure na gusto na ni Mami magkaapo sa'yo? Medyo. Medyo. Kasi si kuya muna, wag muna si Sid. Kasi pangalawa si Sid. Oo. May sabihin ka? May sasabihin ka? Sabihin mo na. Uy, bakit? Kukulit na yun. Hindi mo magagalit siya, may camera. Bakit? Sabi sa'yo, huwag sasabihin. Ano yun? Wala, joke lang. Di ba umihi? Cut muna Pwede ba umihi? Sinabi ko kasi. Ano ba yun? Hindi ko sabihin. Ano daw? Ano Di ba ba, yun? supportahan ka ni... Ano ba yun? Bakit? Bakit? Congrats. Ha? Congrats. Bakit? May apo ka na. Totoo yun? Ay, dito. Sorry. Totoo yun, Sid? Buntis si Caris? Di na yun. Girlfriend niya. Sorry, hindi ko alam. Cut muna. Oo. Sorry. Buntis nga si Caris, Sid. Totoo nga. Tagal ko nang hindi masabi. Ilang buwan na? Ba't dito mo pa sinabi? Okay lang. Tatakot ako eh. Okay lang. Paano gagawin natin? Apo ko rin naman yun. Di ba? Oo. Okay sa'yo? Oo. Pwede ko i-on cam? Ha? Ewan ko sa kanya. Baka pwede ko nang habol din niya sa akin. Ha? Ganyan. Pati sa'yo. Totoo nga, Sid. Ang tagal-tagal mo pinoproblema, pwede mo naman sabihin sa amin. Wala ako magagalit ka eh. Lalo hindi man ako magagalit pag nandun na. Baka kasi magagalit ka kasi kung gusto mo siya, siya muna. Paano gagawin ko? Siya nauna. Ito, hindi pa siya tapos sa Hindi pag-aaral. pa. Pagka ganun may problema kayo, di ba sabi ko sa inyo, sasabihin nyo na kaysa mag-intindi pa kayo. Ganun Problema din ba naman yun? Pero problema niya, sa akin kasi parang okay lang naman din kung ganun na nangyari. Pero okay sa'yo. Siya ang huli. Okay lang naman. Sabi ko sa'yo, huwag ka nag-iintindi ng ganun eh. Pagka may nararamdaman kayo, sabihin niyo na sa akin eh. Kilala niyo naman ako kaysa tinatago niyo. Bakit dito mo pa sinabi? Nakakahila ka Baka, si Ogie. Sorry po. sorry, hindi, baka kasi, sabi niya kasi, hindi naman siya magagalit, may camera. Paano kulit ng kulit sa akin? Hindi niya masabi sa bahay. Waro magalit ka. Hindi Pwede ka mo naman naman magagalit ako. dito. Pwede mo naman ako i-text. Hindi ko kaya eh. Kaya pala kanina pa ganun ang ganun. Huwag mo nang inuugali yung pag may problema kayo. Pwede Baka mo. ngayon lang niya ginawa. Oo, ngayon lang. Nakikita ko ganun ang ganun siya. Ba't kaya ka sanay na sanay yan sa camera? Kasi nga siya unang nagko-content. Uy, nakakaya sa kanila. Sorry. Hindi, off-cam naman. Kakat yan. Anyway, tuloy na natin. Okay. Magkakaapo na pala ako. Congrats. Oh my gosh. Happy ka ba, Mami?
Gusto ko namang magkaapo na talaga. Kaya lang nga, dapat mauna sana si kuya. Kung nauna siya, wala naman akong magagawa. Nauna siya. Ano ka ba? Anong emosyon mo ngayon? Mixed? Naaawa ako kasi namumblema siya, nanginginig siya ng ganito. Pwede naman siya hindi mamblema. Isang sabi niya lang sa akin, Baka doon sa side ng babae. di pupuntahan natin. Na problemahin mo, lagot ka dun. Lagot siya dun. Baka kasal yun. Oo. Sa lagat. Oo. Mukha naman mahal niya. Oo, di pa nagutan niya. Doon din naman ang ending niya. Dahil ayaw niya nagpapabili ng sapatos, di may magkakaapo na ako, bibili ko ng sapatos yung apo ko. Diyos ko, bakit dito niyo pa sinabi? Nakakaya sa kanila. Okay lang, wala naman. Gusto mo, on-cam ko. Ewan ko sa kanya. On-cam ko na. Gusto mo. At least naka-scoop kami. Ikaw. Ayun. Ilang buwan na ba? 2, 3, 3 months? 5. Anong date na ba tayo ngayon? July. July. Di mga anak yung December? January? 9 months. Ay, Diyos ko, tatay ni anak ko. Sus Maria Joseph. Lola ka na. Lola na ako. Diyos ko, walang kaalam-alam daddy mo. Ay, Diyos ko, doon ka matakot. Bakit? Ayaw ni daddy? Hindi, gusto rin naman niya. Oh. Kaya lang baka ma-shock. Mas madali magsabi doon. Ay, mas madali. Baka alam na ng daddy mo. Di ba? Ay, Diyos ko, mga anak ko, dito niyo pa Dito pa, humingi. Baka ikaw yung magsasabi kay daddy. Ay, hindi, mamaya na sasabihin ko na Naku po, Diyos ko po. Parang gusto mong tawagan. Gusto mong tawagan, mami. Diyos ko. O yan lang, 24 ka na ba? 24 na siya. Ako nga, nag-asawa 22 So, tanggap ko naman. 21. So, 21. 21. Kumbaga, pwede na nga rin. Kaya nga lang, nagulat lang ako kasi nga si kuya nga ang pinapauna ko sana. Ayaw pa ni kuya. Siya. Diyos ko tong bata na to. Pwede na tayo mag-on-cam. Sige. Okay. So, pinaprank lang po namin. Ay! Pati pala dito may prank! Oh my! Sid! Galing ka, umiiyak ka pa. Aleng! Hala! Sabi ko kay Sid, galingan mo. Hindi kita sasama sa OGBS Award. Hala! Oh my! Ang lamig ng kamay ko! Woo! Ang lamig ng kamay ko! Diyos ko. Ang hirap galitan, hindi nagagalit. Hindi, ang iniisip ko kasi, sa sarili ko okay lang. Ang iniisip ko, yung lolo at lola niya, mabibigla. Pero mababait naman yung lolo at lola niya. Kaso, mabibigla. Ay, Diyos ko po! Ay, Pero Diyos ko. payag na pala eh. Ngayon, pwede na pala. Tuloyan mo na. Ay, Diyos ko. Diyos ko po. Ay, Diyos ko. Tumawag kagabi si Mama Od. Ay, Diyos ko. Kagabi pa kanina. Sid! Diyos ko, ngayon nanginig yung tuhod ko. Diyos ko, Sid, kang bata. Ano ba yan? Pati naman ito kasi, di mo. Sumali-sali eh. Kinachapa ka rin yan. Ay, ano ba yun? Tapos kitang-kita ko namumutla. Hindi, malamig talaga. Malamig talaga ako. Namumutla, tas ganun siya ng ganun. Oo. Itong mga bata na to. So ngayong alam mo na hindi naman totoo, Ay! ano ngayon ang pakiramdam mo? Masaya. Masaya kasi. Masa ka na siguro, ano? Sorry, mami. Kumbaga, pinaprank oo nga, ka lang nanlamig namin. ako, nanlamig ako. Totoong nakabuntis. Gulo-gulo na ako. Talaga. Diyos ko. Joke lang yung prank. Hindi, prank lang yung mami, ha? Diyos ko, hindi ka pa magiging lola. Hindi pa. Ito muna. Nga eh. Tagal Hindi, pa ako. kasi sa mga ganyan kasi, kahit na halimbawa, hindi pa ako ready, kaya lang kasi, nangyari na kasi, ano pa, Wala ka ikakagalit, nang wala magagawa. namang magagawa. Support. Tulungan ko na lang, anak ko, support na lang. Pag Kung nangyari Oo, yun. nangyari na eh. Hindi na kasi dito- uso yung, para sa akin, hindi na uso yung magagalit pa ako. Hindi ko na mababawi yun. Support na lang ako. Dito natin na ramdaman si mami, na mami talaga siya. Kaya Nalamig nakabuntis ako. o hindi yung kanyang anak.
Ang dami nang lumaro sa isip ko, Diyos ko. Oh. Ang dami nang lumaro. Paano Ano ko kaya ako babanggitin kay Daddy Mark? Paano ko kaya babanggitin kay Lolo tsaka kay Lola? Yun lang naman ang inisip ko eh. Wala nang iba. Tapos So wala kang pakialam sa nabuntis, ha? Diyos ko, Sid, napakagaling nyo. Kausap ko kasi kagabi si Hits. Ay, Diyos Sid, ko po. prangka natin yung mami mo. Ay, Diyos ko. Ay, naku po, effective. Dapat gagalitin ka namin kaso hindi ka pala magagalit. Hindi, mukhang hindi magagalit. Hindi ako magagalit sa ganyan. Kasi ayoko na mo Andyan problema eh, yung di anak ba? ko. Ayoko na mo problema yung anak ko. Ganon ka kasupport. Ganon mo kamahal yung anak. Lagi ko sinasabi sa kanila, pag may problema sila, huwag silang mag-alala, huwag silang malungkot kasi hindi sila nag-iisa. Nandito kaming lahat nakasupport sa kanya. Kaya kung may problema, lalabanan yun, pagtutulong-tulungan. So hindi dapat ma-depress, hindi dapat ma-stress ang bawat isa, tulong-tulong. Lagi ko sinasabi. Kaya kanina, ang una kong naramdaman, naawa ako kaysa nagalit ako. Kasi parang inisip ko, 3 buwan na iniintindi nung anak ko. Yung problema na may gusto siyang sabihin sa akin, masakit sa magulang. Kumbaga, nasasaktan ako. Ayoko nga sila na nag-aalala. So, ibig sa maisip ko yung nararamdaman ko na, naku, nakabuntis, ang ganun. Niisip ko yung nararamdaman niya. Ano ngayon na na-prove mo sa nanay mo? Alam ko naman po yan na hindi siya magagalit. Ganun po kasi Kung siya sakali. ka-supportive. Pero yung upon learning na nakabuntis ka, tapos nakita mo yung reaction ng nanay mo. Pwede na pala. Joke lang yun. Ito muna, syempre. Mami, Nanginig ako dun ano lang ang kabilin-bilinan mo sa mga anak mo? Basta lagi silang humble. Number 1 yun. Number 1. Lagi kong sinasabi, humble. Kung ayoko yung maangas, yan, mabait, humble yun. Magalang. Ayun, magalang. Tapos, responsible. Pero unang-una, gusto ko talaga humble sila. Tsaka, pag nakaharap sila sa mga tao, lagi silang nakangiti, naka-smile. Kasi, pag nginitian mo na ang isang tao, kahit galit pa siya o hindi, gagaan at gagaan ng pakiramdam. Kaya, lagi ko sinasabi sa kanila, lagi kayong nakangiti. Kayo naman dalawa. Oo. Ano message niyo doon sa mga batang katulad ninyo sa pagtrato sa parents? Ako po, hanggat kasama niyo po yung parents niyo, paramdam niyo po na mahal niyo sila. Kasi hindi po natin masasabi yung buhay. Hindi po natin alam yung mangyayari. So hanggat kasama niyo, mahalin niyo lagi lang. Sulitin yung time. Iba po kasi, di ba, parang madaling-madali silang mag-solo na. Yun naman ang kinakatuwa ko. Kaya ang dami nagko-comment sa akin na, buti kahit malalaki na yung mga anak mo, nakakasama mo pa sila. Natutuwa ako. Kasi, pero di ko nga alam kung tama o mali. Tama, oo nga. Pero basta Hindi rin yun lang daw sa niya akin. alam kung tama o mali na kahit malalaki na sila, nakasama sa amin. Kasi baka sabihin na mamas boy sila, ganon. Oo. Pero natutuwa ako kasi talagang kahit saan ako magpunta, pag sinabi kong let's go, walang reklamo. Sige mami, okay. Siguro hindi naman mamas boy ang tawag doon. Siguro mabuting bata lang sila. Mabait na bata lang sila. Sandali, ano ko doon, parang nag-worry kayo na parang mali ba yun? Hindi, di ba, Tanong parang- niyo ba sa sarili niyo yun? Kasi yung ibang mga independent na, 'di ba? Sa edad nila na 'yan, dapat independent na sila. Kaya nakabukod na. Nakabukod na. Oo. Pero pag niyayaya ko sila, sige lang, sama rin sila. Support din sila sa akin. Kaya yun ang inaalala nila, baka sabihin na sa kanila na, di kayo lumalayo sa mami nyo. Ganun. Ako, nagpapasalamat ako kasi mababait sila. Paano niyo sasagutin yan? Na hindi kayo, mamas boy ba kayo? Hindi kayo lumalayo sa punja ng nanay niyo? O yun, ganun nga yung term. Hindi lumalayo sa punja ng nanay nyo. Oo. Paano niyo ipagtatanggol yung rason na okay lang? Ako nga, kahit ikasal ako, doon lang din ako sa compound. Papagawa ng bahay. Kasi ayaw mong mawala sa paningin ng Ay. Mami, ako nagsabi na hindi. Hintayin mo siya magsabi. Bakit doon sa loob ng compound? Nakasanayan na po na magkakasama eh. So pag nalayo po, syempre malulungkot din. Oo. Ikaw naman. Ganun din po ako eh. Gusto ko sama-sama kami sa isang compound talaga. Kaya feeling ko, hindi ko rin naman sila inutusan na ganun. Pakiramdam ko, gusto rin nila sama-sama kami talaga. Kasi talagang ramdam naman nila yung pagmamahal namin. Kaya, Sinusuklian lang nila. Kasi kung absent mom ka naman, hindi nila gustong makita ka or makasama ka sa isang compound. Or kung bungangera kang nanay. Hindi naman siya bungangerang nanay. Pero ano yung usually pinagtatalunan niyo?
na ito na naman to, Gen Z versus Gen X. Meron, Pinagtatalunan ba tayo? Ano, sir? Parang wala naman. Parang wala naman. wala naman. Kasi kung Gen Z sila, nakiki-Gen Z din ako. So dapat ba gano'n? Ang parents, dapat Siguro. sumabay din sa Agos. Oo, sumasabay din naman ako sa Agos. Ah. Siguro, dapat ganun. Meron bang times na naramdaman mo na parang ayaw ka nilang kasama? Kami na lang, huwag ka na sumama. Wala naman. Wala. Pag sinabing kamukha nila, minsan sasabihin, Mi, magko-coffee kami. Sama kami. Sige, sama kayo. Anong problema? Tsaka ang kainaman sa dalawa na yan, kahit lalaki sila, pag lumabas sila, Mi, coffee lang ako. Mi, punta lang ako sa ano. Nakachat. Tapos, Mi, gagabihin ako. Ganon. Kahit na yung edad nila na yan, Mi, kumain lang kami dito, ganon. Wag mo sasara yung gate, ganon. Basta report. Mi, nandito kami sa ganon. Kahit na ganyang si Kuya, 20, si Sid, 24. Pero report sila na report. Oo. Hindi sila nasanay nung pag umalis na o wala yung anak mo. Hindi ganun. Report sila. Kasi So- alam naman nila kasi hindi man kami magagalit. Gusto ko lang talaga na nagpapaalam. Mami, bilang ikaw, nakita ko yung ganda ng relasyon niyo, ng family mo sa isa't isa. Anong tip or anong wisdom ang gusto mo ibigay sa mga netizen? Ginagampanan ko lang naman yung bilang isang magulang, bilang isang nanay na nakasupport sa anak. Kung anong kailangan nila, hanggat kaya kong ibibigay ko sa kanila. Tsaka hindi rin naman ako nasanay ng galit agad kasi kailangan mo munang malaman kung ano yung dahilan. Tsaka kahit naman magalit ako, anak ko nga anak ko yan eh. Ibang tao nga na pagbibigyan ko, anak ko pa. So, parang hindi na uso sa akin yung magagalit ako. Kasi nga, basta support lang ako lagi. Tapos, ang hinihiling ko lang lagi sa kanila, yun nga, yung lagi silang mag-uunawaan, magkakapatid. Kung may problema, pag-usapan nila. Basta laging nangingibabaw yung pagmamahal sa pamilya.